A blessed day to everyone. Purihin ang Panginoon. I am Brother John Daniel Ahover, a youth and a member of the medical team from PMCC 4th Watch, Novaliches Local. Isa sa mga salita ng Diyos na pinangahawakan ko ay galing sa Galatians 6 verse 9 where it says, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." This is a verse I keep close to my heart every single day. And praise be to God, He has guided me and helped me through tough times. So to my fellow Fourth Watchers, ano man ang hinaharap natin sa buhay, huwag nating kakalimutan na may buhay na Diyos na handang duminig sa ating mga panalangin. So please, join me as we reflect on God's words today. Welcome to church! O pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Ikaw ay tunay na mabuti. O hindi ka nagkulang sa bawat isa. Aming inaalala ang iyong mabuting kamay na nag-akay sa amin muli sa paglilingkod. Nagbangon sa amin, nagbigay ng bagong kalakasan. Sa halip na kami ay parusahan at magbayad sa aming maraming kakulangan, ikaw ay naging mabuti sa bawat isa. Higit sa lahat sa iyong pagmamahal sa bawat isa. O kami mahina, ngunit habang kami ay walang kakayahan, ikaw ang namatay doon sa krus at nagbayad ng lahat upang kami ngayon ay makapagpuri, makapagpasalamat at makapagsamba sa iyo, sa aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. O tulungan mo na ang bawat bibig at ang bawat katawan ngayong umaga na iyong binigay ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Ikaw ay aming sinasamba. Kilusin mo ang aming puso sa paggunita ng bawat katotohanan at kami mabago at ikaw ang tumulong na nawa sa aming pagsamba. Ito naway maging karapat-dapat kaaya-aya sa iyong harapan. Salamat po. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Glory to God. We may all sit down. Welcome to our worship session. Salamat sa Panginoon. Ang bawat isa sa atin ngayon ay nakarating at sa malaking paghahanda. Nariyan lagi muna ang pagsamba at pagbabanal ng gawain ng Panginoon. At ngayong umaga, mahalaga na ating ginugunita ang salita ng Diyos dahil sa bawat paglilingkod, ito dapat ay umayon sa mga salita ng Diyos. Sa bawat paglilingkod, ito'y umaayon sa salita ng Diyos. And it cannot be without the Word of God. Laging nariyan ang pagsamba ayon sa salita ng Diyos. At tayo nagagalak sa mga pagkakataong ito. Although it's raining, I want to congratulate each and everyone for coming here this morning. Pinagpala tayo ng Panginoon at tayo maasa na tayo makapagpakita ng buhay na patotoo na ang Diyos ay tunay na mabuti. Our meditation of God's Word begins in the book of Jude, chapter 1, verse 20 to 23. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. At ang iba'y inyong iligtas, ang naagawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kapuotan pati ang damit na nadungisan ng laman. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang mensaheng ito'y pinamagatang, kapatid, ipaglalaban ko. There comes in your life that you have to fight for something that's right. As a matter of fact, each and every one of us love each other today. And love is worth fighting for.
The work of God, ang gawain ng Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay makapaglingkod ng mahaba-haba, kung ikaw ay nasa iglesia, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, kung ikaw ay iniligtas ng Diyos. Kapatid, darating ang panahon na kailangan ipaglaban mo ang gawain ng Panginoon. As a matter of fact, this morning is a good testimony that we know how to contend, how to fight for the work of God. Na kailangan, ito ay isang bagay na hindi mo lamang ginagawa dahil ang pagkakataon ay maalwan. Ito yung pinaglalaban natin. Oh? Ang bawat isa sa atin ay ipinaglalaban natin sa Panginoon. Tayo nakikipagpunyagi. Tayo ay nakikipaglaban. Hindi lamang para sa ating sarili, kung hindi para sa ating mga minamahal. Ating ibinibigay natin sila sa Panginoon. Iniaasa natin sila sa Panginoon. Ang pakikipaglaban ay tanda lamang ng tunay na pagmamahal. Sabihin mo sa iyong katabi, ipaglalabang kita. Sa panalangin, sa paglilingkod, iaahon tayo. Ito mga kapatid, ang sulat ni Apostol Judas. Tandaan natin, ang aklat ng Judas ay hindi aklat ng mga Judas. Ito ay aklat ni Judas, anak ni James, or Judas Tadeo. Tadeus, or in different translation, brother of James. Brother of James. Jude. Son of James, also known. Or also known as James, Jude, the brother of James. Pero sa maikli, Judas Tadeo. Hindi Judas Iscariote. No? Alam mo yung pangalang Judas, it already have a bad connotation. Pero sa 12 apostol, 2 Judas. Isang mabuti, isang masama. Huwag na kayo magtingin ako. Isang masama. No. At ito mga kapatid, ang isang bagay na ating binabanggit, ang mga aklat ni Judas, sa aklat ni Judas, tuwing ito ay pagtatapos, tuwing ito ay magpapala sa bawat kapatid sa iglesia. If you remember, every time we end our doxology, our benediction, lagi kong binabanggit ang aklat ni Judas. The last verses of Jude is important. No? Dahil ito ay may pagbibigay na pagpapala. I want to read that. Let's read that just in case you don't know who wrote this book, one of the most important book in Jude chapter 1, in the very end, in verse 24. In verse 24, ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo yung makapagharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kalwalhatian. Sa iisang, and continue reading, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan ng paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon ngayon at magpakailanman siya nawa. Ito mga kapatid ay isa sa napakagandang pagpapala sa buong iglesia. Ito ay sinulat ni Apostol Judas na tuturo at nagpapalakas sa mga kapatid na kung mayroong isang bagay na magpapanatili sa atin, ito ay ang biyaya ng Panginoon. At dito nakikita ang pangangailangan. Ito nabanggit niya ang kaligtasan na natanggap nating lahat.
Lahat tayo ay iniligtas ng Diyos. Ngunit isang bagay ang maligtas at isang bagay ang ipaglaban. Apostle Jude began talking about the common faith in Jude chapter 1 verse 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap. Dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Did you guys see that? There is the salvation that we have received. Ito'y tinanggap na natin at si Apostol Judas ay natutuwa sa mga taga-iglesia sa Jerusalem na lahat tayo iligtas. Parang di kayo Pastor, I'm not sure. Kung ikaw ay nagsisi, sumampalataya, nagpabautismo, ang sabi ng Biblia, ikaw ay pinatawad na. You are forgiven. And when you are forgiven, you are justified from your sins. Kapatid, ligtas ka na. But there comes, ito, napilitan. Do you know what napilitan means? I don't really intend it, but I don't want to force it. But these matters of serving God is FYI, very, very important. Na sa ating paglilingkod, may mga bagay at darating sa ating buhay na kailangan piliin mong ipaglaban ang paglilingkod. Huwag lang ipaglaban. Ipaglabang masikap. Say it to the one next to you, ipaglabang masikap. Sisikapan mo. By the grace of God, sino sa inyo ipinaglaban ang gawain? Sino sa inyo nagsikap ipaglaban ang gawain? O hindi yung nakapadyama ka pa, pupunta ka sa church. Walang ka-effort. No? Mahalaga, ipinaglalaban mo. May gagawin pa tayo, pero maglilingkod muna sa Panginoon. May bibilin tayo, pero maglilingkod muna sa Panginoon. Ipaglalaban mong masikap. To begin with, brothers and sisters, you are delusion. You are out of your mind if you're thinking that serving God is about sitting down in your chair. Na ang paglilingkod sa Panginoon ay pagdalo-dalo, pag-attend-attend, pagpunta-punta tuwing linggo. Hindi po. Tayo'y nakikipaglaban. Look at what the Bible says. Ephesians chapter 6 verse 12. We're not at peace, we're at war. Kailangan ipaglaban natin ang paglilingkod. Ang sabi diyan, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga mamamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa spiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Nasa pakikipagbaka, pakikipaglaban. One of the greatest misconception of people that comes to church is that we are at peace. As a matter of fact, we say this, peace be with you. Say it to the one, peace be with you. Peace be with you. It's important to be at peace with God. But it is important you're not at peace with the world. Hindi tayo kaibigan ng sanlibutan. Gaya ng kanta ni Brother Rex, di tayo pwede. We're not friends. We're not at peace with the world.
the world is not your friend. You cannot sleep with the enemy. Ang sanlibutan ay kaaway. Tandaan natin, ito ang sumisira. Ito ang nagbibigay ng kaunting pagkakaiba sa tunay na pinaniniwalaan. Mga kapatid, si Apostol Judas ay nakipagsapalaran ng kanyang ministeryo dahil may mga taong nais palitan ang pagkakilala sa Panginoon. In Jude chapter 1 verse 3 is followed by verse 4. Let's look at that, verse 4. Bakit kailangan ipaglaban? Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Hesus Kristo. I don't know if you can see that. Secretly, there is what we call a schism. A small part of change in the church. Maliit lang. Maliit lang. The greatest enemy and the clear and present danger to the church. Are you guys listening? Ito ang nakakatakot. I'm almost done with the message. Ay ang maliit na pagbabago sa paglilingkod. That the enemy of the church is a compromise between the world and the church. The greatest danger for the church is the looming, coming, secret introduction of worldly things, also known as FYI, also known AKA. Are you guys ready? Carnality. Ang pumapasok na kamunduhan. Yan ang sinasabi ni Apostol Judas. Ang kamunduhan na pumapasok sa iglesia. O konti lang yan. Dadagdagan, babawasan. At ang kamunduhan ay ang mga bagay na nagre-reflect ng sanlibutan at hindi na sumasalamin sa Panginoon. Ang kamunduhan, mga kapatid, ay isang bagay na taliwas sa isip ng Diyos. Ang kamunduhan ay isang bagay, it is one thing that suggests about the carnality and the worldliness of our society in the church. Instead of people becoming even more holy, they become more carnal. Na kung sa halip na ikaw ay matuto ng kabanalan sa iglesia ka pa natuto ng kabalbalan. Sa iglesia ka pa natuto ng kamunduhan. Mga kapatid, kung may isang bagay dapat tayong matutuhan sa loob ng iglesia, ay ang kabanalan. Piety. Na ang paglilingkod sa Panginoon ay nagdadala sa iyo, nag-aangat sa iyo sa paglilingkod. Hindi sa loob ng church, dito ka pa natuto maghubad. Dito ka pa natuto mag-drugs. Hallelujah. Dito ka pa natuto ng masama. Bakit? Ang sabi, may mga ilang tao ang nakapasok. I want you to know that in the church, we are the melting pot. All of them sinners, all of us who are sinners are put in one place. And nobody is perfect. Nobody is judging you.
even I am a sinner. Ako mismo ay makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. But there comes a compromise. Na sa halip na ikaw ay mag-akay sa paglilingkod, mag-akay sa kabutihan at kabanalan at pagsamba, ikaw ay umaakay sa kasalanan. Apostle Jude is at war against that. Whatever inclination, whatever carnality, kung anumang kamunduhan yan, ito dapat ay ating nilalabanan. Ipaglalaban mo. Teka, hindi pwede yan. That's why in the church, I want you to know, we do have a culture of excellence. In the church, we have a dress code. Amen. In the church, we have a conduct that the people of God ought to know how to conduct themselves in the house of God. May mga as a matter of fact, when you go to church, when you are in the church, when you're part of the church, there are things you cannot do. There are safeguards. There are policies. There are limitations in the church. As a matter of fact, the reason why people doesn't like the church is because sa church, maraming bawal. And that's the truth. But this morning, we are thankful to the Lord because there are some things you need to fight for. And every day, Christians fight for their own human influence. Every day, we fight for human and fleshly indulgence. Tao lamang tayo. Minsan nangangate, minsan nangangailangan, pero ipinaglalaban natin ang paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Ang sabi diyan, walang kinalaman. James chapter 4 verse 4. Ano ang sabi diyan? Kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Your enemy is my friend. What is it? The friend of your friend is the friend of your enemy. What do you want? Tayo ba ay parang mga politiko? You know, in the politics, there's a saying, kailangan wala kang kaaway. Mahirap yang may kaaway. Pero mga kapatid, huwag kang padadaya. May liyong umuungol. Naghahanap ng masisilo. Sa panahon ng iyong kahinaan, sa panahong ibaba mo ang iyong kalasag, from the moment you put your guard down, the enemy will take advantage of you. We are living in a place and a time of war. Hindi tayo tatahimik. Hindi tayo susuko sa kaaway. Araw-araw, sa totoo lamang, ay pinipilit nating mas gumawa ng mabuti kaysa sama-sama. Every day, there is a constant battle. Sino sa inyo pinipili ang gawin ang mabuti? Because each and every one of us has a choice. The world has given us a choice. No? Sige, pipiliin ko na lang mag-scatter. Sige, pipiliin ko na lang dumiretso, magsabong. Pipiliin ko na lang tumaya. Pipiliin ko na lang mambabae, uminom, manigarilyo. Pipiliin ko na lang mag-drugs. Yan ang pinipili ng sanlibutan. And the world that we are living in
is heavily influenced by the world. The influence of the world. Ephesians chapter 2, verse 2 to 3, it is the influence of the prince of the air. Ang sanlibutan ngayon ay nasa mga kamay ng kaaway. That's why Apostle Jude would like to remind us na kailangan ipaglaban mo. Paano mo ipaglalaban? Number 1, keep yourselves in the love of God. Oh. Love God. Make sure that you are in the love of God. As a matter of fact, nothing can separate you from the love of God. I want you to know that. There is the world who's trying to take you out from the love of God. Pero, ang sabi ni Apostol Pablo, Apostle Jude says, keep yourselves, in verse 21, Jude 21, magsipanatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, manatili ka. Don't go. Manatili ka sa pag-ibig ng Diyos. As long as you are in the love of God. You know, love covers all mistakes. Love keeps no record of wrong. Kung ikaw man ay nagkulang ngayon, at ikaw ay nakatalikod sa iyong kasalanan, at ikaw ay nagsisi, kapatid, ikaw ay nakakapanatili sa paglilingkod sa Panginoon. I want you to know that. One of the best example was given to us by Apostle John in John 15, verse 4. How do you stay in the love of God? Number 1, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sariling maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Manatili tayo. Huwag tayong susuko. Muli, mailalagay mo dyan ang katagang, kapatid, ipaglabang mong masikap. Don't give up. Pastor, it's raining. Pastor, I have some financial trouble. I have some family crisis. I have some family problem. I have some sickness. Huwag mong isuko ang paglilingkod sa Panginoon. You are always looking out for the mercies of God. And the mercies of God are new every morning. Laging bago. Tuwing umaga, bago ang kahabagan ng Panginoon. Number 2 and 3, have compassion. Ephesians 4 verse 32. No? Have compassion. Yan ang sabi ni Apostol Judas. No? In 22, Jude chapter 22. Kahabagan natin. Ang mga kinakahabagan ay yung mga nag-aalinlangan. No matter what state, no matter how strong, no matter how long you've been in the church, no matter how big your Bible is, no matter how strong you are faithfully, it doesn't matter who you are. Dumarating ang pag-aalinlangan. When you have double-mindedness, that means you're not sure anymore. Just like Thomas, si Thomas. Thomas was called Doubting Thomas. Biro mo, kasama mo na si Kristo, hindi ka pa makasampalataya. Hindi ka pa makapaniwala kay Kristo Jesus na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kinakahabagan, ang kahabag-habag ay ang mga taong nag-aalinlangan. Nasa church ka na. Nakapagsisi ka na. Nabautismuhan ka na. Ligtas ka na, kapatid. Pero
nag-aalinlangan ka pa. Oo. Doubting comes to us all. You know, sometimes when things doesn't go the way things are. Alam mo, minsan dumarating sa buhay ang kahinaan. As a pastor, I went through some bad times. My family went through some hard times. There was a time where I questioned myself. Panginoon, talaga bang tinawag mo ko? Bakit ganito ang nangyayari? Kapatid, pag ikaw ay mag-alinlangan sa Panginoon, kahabag-habag ka. And so I decided, I'm gonna get myself a break. Sabi ko, pwede ba na magpastor na lang ako sa isang maliit na lugar? Pwede ba na ako'y mag-pioneering na lang sa ibang bansa? Dahil sobra na, tama na. No? Mga kapatid, ito yung panahon na kailangan mo ng kahabagan. Na ang Diyos ay hindi Diyos sa panahon ng tagumpay lamang. Na ang Diyos ay Diyos buhay dahil masaya at ikaw ay punong-puno ng pangangailangan, ng lahat ng iyong pangangailangan. Na ang Diyos ay Diyos dahil ikaw ay pinagaling. Ikaw ay Diyos dahil ikaw ay pinagpapala. Paano mga kapatid, kung ikaw ay magkasakit gaya ni Job? Paano kung dumaan sa isang mabigat na pagtitiis? Paano kung dumaan ka sa kawalan? Diyos pa ba ang Diyos? Mga kapatid, ang Diyos natin alam kung kailan tayo mahina. Kaya ang Diyos, kung ikaw ay nanghihina, nariyan ang mayamang kahabagan ng Diyos. Sino sa inyo naniniwala na tayo ay kinahabagan? Naawa ba talaga ang Diyos? Na dapat ngayon, wala na kayo sa paglilingkod. Sa totoo lang, sa itsura mong yan, sa itsura ko, na dapat stop going to church. Na dapat wala na tayo. Hindi ko alam kung ano ang pinaglalaban ninyo. Pero salamat sa Panginoon. Mayaman ang kahabagan ng Diyos. What about this? God is good and compassionate. What about you? What about us? We need to have compassion. This is where we almost end Ephesians 4 verse 32. Ephesians 4 verse 32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin. At mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Say to the one next to you, I forgive you. What? I don't owe you anything, but I forgive you. Huwag mo nang sabi sa dami ng utang mo sa akin. No. Just say, I forgive you. Forgive one another. Forgive, and you will be forgiven. Nako, akala nyo yung ibang tao lang ang may atraso sa inyo? Hindi. Tayo mismo ang may pinakamalaking atraso. Pero kapatid, kinahabagan tayo ng Panginoon. Ano pa? Mark 6:34. At lumabas siya at nakita ang lubang maraming tao at nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila'y gaya ng mga tupa na walang pastor at siya'y nagpasimulang tinuruan sila ng maraming bagay. Si Kristo ay nakadama ng malaking kahabagan sa sanlibutan. Nakita niya ang mga tao hindi ligtas. It is important, brothers and sisters, that we see the need of salvation.
As a matter of fact, every time there was an altar call for people to come, I felt like I'm part of the people who's calling these people. Lapit na po tayo. No? The first thing we look for is our visitors. Yung ating mga kaibigan, ay, dito po. Alam mo, napakaganda na ikaw ay may bisita pag may gawain. No? Pag wala kang bisita, dilingon-lingon ka dyan. Pero maganda, kaisa ka. May damdamin ka. No? No, there was two things happened during altar call. Are you guys ready? Pag nanawagan ang apostol sa Home Free Crusade, usually, maraming tao ang lumalapit. Number 2, may mga tao rin namang tumatalikod. Nako, hindi para sa akin tong kaligtasan na to. No? Ikaw, na kapatid, naligtas na. May kahabagan ka sa kanila na, teka, huwag ka muna umalis. Gusto ko maligtas, nandito ka na eh. Ililigtas ka na ng Panginoon. Kaya, dito po tayo, mahalaga. Tayong mga nagdadala ng bisita, nais silang maligtas. Pag mabautismuhan, pag sila'y makatanggap sa Panginoon, ikaw ay nahahabag sa kanila, binibigyan mo sila ng pagkain na magpapalakas sa kanilang spiritu. Kahabagan. Mercy. No? It is one of the most important character of a Christian. Nahahabag. And lastly, save them out of the fire. Saving them out of the fire. We know that the fire destroys. Ang tao ay nakatakda sa kasiraan. Fire is a testimony of the greatest destruction. You want to know the truth. The truth shall set you free. And the truth of the matter is, we are all destined to the fire. Lahat tayo ay nakatakda sa dagat-dagatang apoy. John 3, verse 18. Look at what the Bible says. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumampalataya ay, look at that, hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Parang, past tense yan hinatulan na. Hinatulan na. May mga tao na hindi talaga nakatakda sa kaligtasan. Sabi ng Biblia, hinatulan na sila. Hinatulan na. Mga kapatid, kung tayo pala ay hindi nakasampalataya, may hatol, nag-iintay na yung hatol. No? Nag-iintay na yung parang impeachment yun no? Nag-iintay na ang hatol. Mga kapatid, bakit? Lahat ng tao ay makasalanan. No? Ngunit, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? Ang Diyos ay mabuti. Ipinaglaban tayo ng Panginoon. Sa bawat dugong dumanak sa kanyang katawan, sa bawat hirap at sakripisyo, sa bawat latigo na kanyang tinamo, nasaksak pa. No? At ang pinakamahirap, yung panahon na ikaw ay when you are betrayed, no? The pain goes away. Apparently, the body goes numb, but there is no ice pack to the brain. Alam mo, ang isang napakasakit sa buhay ng tao ay hindi yung physical na sakit. Yung sakit sa puso at damdamin at sa utak. Na sa kabila ng binahal mo sila, ikaw ay pinagkalulo. You were betrayed. You were left
and you were abandoned. Biruin mo, no? Itinuring mong kaibigan lahat sila. Si Pedro na napaka buting kaibigan, iniwan si Kristo sa ere. Mga kapatid, pero ang Diyos alam, kinahabagan tayo. In spite of our weakness, in spite of our shortcomings, the Lord did not give up on us. Ang Diyos ay mabuti. Kinahabagan tayo. Kinaawaan tayo. At ngayong umaga, kung ito ay sa unang pagkakataon ninyong makadalo, tanggapin natin muli si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kami nagagalak dahil minsan kami na itutuwid mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nawa umayon kami matuto at sumunod sa iyo na ang aming buhay maging patotoo na nung kami makasalanan, ikaw ang namatay para sa amin. At unti-unti, binabago mo kami, binabago mo ang landas ng aming buhay na dapat nakaharap sa kamatayan at kasiraan. Ngunit ngayon, kami ay umaharap sa iyong mga pangako na hindi nagmamaliw, kaligtasan na naghihintay sa bawat isa. Salamat po, maaaring kami hindi karapat-dapat at walang maibabayad kami sa kaligtasang ito. Wala kaming magagawa kung wala ka. Salamat po, O Diyos, naging mahabagin ka sa bawat isa. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.